Mula sa tahanan ng The Most Ready Force, ang Philippine Marine Corps. Ito ang Balitang Mandirigma, the Philippine Marine Corps Virtual News Program. Sa ulo ng mga balita, Marine Aviation Support Activity or MASA 2024 official na binuksan. SMEE na may kaugnayan sa air operations pinangunahan ng Naval Air Wing. Commandant Philippine Marine Corps lumahok sa Pacific Amphibious Leaders Symposium. Community Relations o COMREL kaugnay sa ACDC isinagawa sa 1st Marine Brigade. Pangulo ng Pilipinas bumisita sa headquarters 2nd Marine Brigade. 4th Marine Brigade nakiisa sa pagbubukas ng MASA 2024. Ito ang Balitang Mandirigma. Ang inyong tagapagbalitang Mandirigma, 2nd Lieutenant Francis Gonzales, Philippine Navy Marines. Magandang araw! Ito ang mga balitang nakalap ng inyong mga tagapagbalitang Mandirigma mula sa Luzon, sa Visayas at sa Mindanao. Mula sa tahanan ng The Most Ready Force, ang Philippine Marine Corps. Ako si 2nd Lieutenant Francis Gonzales, Philippine Navy Marines. Ito ang Balitang Mandirigma. Opisyal na binuksan ang Marine Aviation Support Activity o MASA 2024. Ang bilateral exercise na ito sa pagitan ng US Marine Corps at Philippine Marine Corps ay gaganapin sa iba't ibang bahagi ng Northern Central Luzon at sa Palawan. Kasama sa exercise na ito ang Philippine Air Force, Philippine Coast Guard at Naval Air Wing. By the virtue of the authority vested in me as the officer conducting this exercise, I hereby declare the Marine Aviation Support Activity or MASA 2024 open and effective this day. Thank you. Ang nasabing seremonya ay pinangunahan ni Brigadier General Romeo T. Racadio, Philippine Navy Marines, Deputy Commandant Philippine Marine Corps at siya ding Exercise Director ng MASA 2024. Ayon kay Brigadier General Racadio, ang MASA exercise ay makatutulong upang mas mapagtibay ang ating kakayahan sa amphibious operations, maritime security, at air-to-ground integration. Hinikayat naman ni Colonel Stuart Glenn, ang commanding officer ng 13th Marine Expeditionary Unit ng United States Marine Corps, na ipagpatuloy ang pagsasagawa ng mga exercises upang mas mapagtibay pa ang samahan sa pagitan ng mga kalahok na units. Let us continue to exchange knowledge and experiences between our service members, and let us build new friendships. Ang MASA exercise ay nakatuon sa paggamit ng aviation assets kung saan katawang ang iba't ibang sangay ng gobyerno tulad ng Naval Air Wing, Philippine Air Force at Philippine Coast Guard. Kaugnay pa rin ng MASA 2024 ay pinangunahan naman ng Naval Air Wing ang isang Joint Interagency Air Operations and Special Operations Subject Matter Expert Exchange. Ito ang kauna-unahang interagency SMEE sa pagitan ng Philippine Marine Corps, US Marine Corps, Philippine Air Force, Philippine Coast Guard at Naval Air Wing. Kabilang sa naging diskusyon ang search and rescue operations, close air support operations, anti-submarine warfare, shipboard helicopter operations, amphibious air operations, special operations, at capability brief mula sa iba't ibang participating forces. Ito ay magandang panimula para sa mga susunod pang joint activities hindi lamang ng Armed Forces of the Philippines, kundi kasama din ang iba pang sangay ng gobyerno. Nagtungo sa Seoul, South Korea ang Commandant Philippine Marine Corps na si Major General Arturo J. Rojas, Philippine Navy Marines. Yan ay para sa bilateral meeting kaugnay ng 10th iteration ng Pacific Amphibious Leaders Symposium o PALS 2024. Dumulo sa PALS 2024 ang senior leaders mula sa iba't ibang bansa sa layuning mapagtibay at ma-develop pa ang regional relationship sa Indo-Pacific. Bahagi ng nasabing symposium ang naging pag-uusap sa pagitan ni Major General Rojas at UK Command Force, kung saan tinalakay ang mga oportunidad para sa future joint exercises at military cooperation sa pagitan ng United Kingdom at Pilipinas. Kaugnay nito ang layuning mapanatili ang Philippine Marine Corps bilang highly ready at capable amphibious force. Pakinggan naman natin ang mga balita mula sa ating mga mandirigma sa buong bansa. Ito ang mga ulat ng Brigada.
Kaugnay ng katatapos lamang ng Archipelagic Coastal Defense Continuum o ACDC ay nagsagawa ng community relations ang pinagsamang pwersa ng Philippine Marine Corps at US Marine Corps sa Barira, Maguindanao del Norte. Ang buong detalye ng balitang yan ihatid sa atin ni Corporal Abel Robillos, Philippine Navy Marines. Ang military exercises ay hindi lamang limitado sa military operations. Patunay dyan ang matagumpay na pagsagawa ng community relation event. Katuwang ang partner stakeholders ay nagbahagi ang Philippine Marine Corps at US Marine Corps ng mga libro at essential items. Mayroon ding food feeding, palaro at libreng gupit na ikinatuwa naman lalo ng mga kabataan. Nagpahatid ng kanyang pasasalamat sa LGU at stakeholder si Brigadier General Eric E. Macaambak, Philippine Navy Marines, ang commander ng 1st Marine Brigade sa patuloy na suporta sa mga ganitong gawain. Layunin ng programa na mapromote ang peace and development, mapagtibay ang relasyon sa local government units at makapagbigay ng serbisyo sa komunidad. Para sa ulat ng 1st Marine Brigade, ako si Corporal Abel Robillos, Philippine Navy Marines, ang tagapagbalitang mandirigma ng Marine Corps Public Affairs Office at ito ang Balitang Mandirigma. Pangulo ng Pilipinas bumisita sa headquarters 2nd Marine Brigade. Para sa buong detalye ng balitang yan, narito si Corporal MJ Hayahay, Philippine Navy Marines. Sa kauna-unahang makasaysayang pagkakataon, bumisita ang Pangulo ng Pilipinas at siya ring Commander-in-Chief Armed Forces of the Philippines, Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga tropang Marines sa Tawi-Tawi. Mainit siyang tinanggap ni Brigadier General Nestor Inarag Jr., ang kasalukuyang commander ni 2nd Marine Brigade. Kasama ng Pangulong dumating ang Chief of Staff Armed Forces of the Philippines na si General Romeo S. Browner Jr. Bilang tanda ng pagpupugay at pagpapasalamat sa Pangulo, isang four-year guard honor ang inalay sa kanya ng mga tropang Marines na sinundan ng isang guest book signing. Maliban dito, isang wreath-laying ceremony din ang nangyari bilang pagkilala ng Pangulo sa mga bayaning sundalong Marines na nagbuwis ng buhay para sa sinumpaang tungkulin sa bayan. Highlight din sa pagbisita ng Pangulo ang talk to troops kung saan ipinahayag niya ang kanyang lubos na pagpapasalamat at kagalakan sa mainit na pagtanggap ng mga tropang Marines sa kanyang nasabing pagbisita. Nagkaroon naman ng chance si Brigadier General Narag na makausap ang Pangulo tungkol sa kasalukuyang kalagayan ng Tawi-Tawi pagdating sa usaping seguridad. Nagtapos naman ang nasabing pagbisita ng Pangulo sa isang tradisyonal na budol fight at picture-taking. Ang pagbisitang ito ng Pangulo ay patunay lamang na ang Tawi-Tawi ay isa ng ganap na ligtas at mapayapang lalawigan. Para sa ulat ng 2nd Marine Brigade, ako si Corporal MJ Hayahay, Philippine Navy Marines, ang tagapagbalitang mandirigma ng Marine Corps Public Affairs Office. At ito ang Balitang Mandirigma. Subject Matter Expert Exchange o SMEE isinagawa sa 4th Marine Brigade kaugnay ng MASA 2024. Ang buong detalye ng balitang yan ihatid sa atin ni Corporal Jodenry Abragan, Philippine Navy Marines. Bilang bahagi ng Marine Aviation Support Activity o MASA 2024, ay nagsagawa ng sunod-sunod na Subject Matter Expert Exchange o SMEA ang tropang Marine sa 4th Marine Brigade. Kasunod ng formal na pagbubukas ng MASA 2024, ay magkasunod naman na isinagawa ang bilateral activities sa Ilocos Norte. Nagkaroon ng unmanned boat o uncrossed surface vessel training at hand-to-hand combat o martial arts training sa pagitan ng Philippine Marine Corps at US Marine Corps. Layunin nito na mas mapalawak pa ang kaalaman at kapabilidad sa paggamit ng aviation assets bilang suporta sa troops insertion, heliborne operations, airborne air assault operations, close air support, logistic support at littoral live fire. Para sa ulat ng 4th Marine Brigade, ako si Corporal Jodenry Abragan, Philippine Navy Marines, ang tagapagbalitang mandirigma ng Marine Corps Public Affairs Office at ito ang Balitang Mandirigma. Alam niyo ba kung ano ang tawag dito? Ito ay tinatawag na herringbone twirl cap o HBT. Ito ay tinatawag na herringbone twirl cap o HBT. Ito ay isa sa mga sombrero na sinusuot ng mga Marines. Ito ay sinusuot kasama ng Pixelated Battle Dress Uniform o PBDU. Patuloy pa rin pong tumatanggap ng mga aplikante ang Philippine Marine Corps.
Para sa mga gustong pumasok sa Naval Officer Candidate Course at Marine Basic Course, maaari kayong makipag-ugnayan sa Philippine Marine Corps Recruitment Office para sa detalye ng schedule at kung paano mag-apply. Maaari kayong magtungo sa kanilang opisina na matatagpuan sa Marine Barracks Vidardo Brown, Fort Bonifacio, Taguig City, o kaya ay tumawag sa mga numerong naka-flash sa inyong mga screen. Huwag niyo rin pong kalimutan na i-like ang ating official Facebook page para sa mga bagong kaganapan na inyong Philippine Marine Corps. Para sa lahat ng mga active Marines, patuloy pa rin pong tumatanggap ng mga entries para sa book review contest ng Philippine Marine Corps. Ang kailangan lamang gawin ay basahin ang CPMC's professional reading list and share your thoughts sa pamamagitan ng pagsulat. Layunin ng programang ito na mahasa ang critical thinking, reading, and writing skills ng lahat ng individual Marines. Para sa karagdagang detalye kung paano sumali, iscan lamang ang QR code na makikita sa inyong mga screen. Ang last submission ng entries ay sa August 30, 2024. Shoutout muna tayo! Shoutout sa mga sumusuporta sa Balitang Mandirigma. Ma'am Sheila Shelo at Sir Leo Alfaro mula sa Zamboanga City at Ensign Dacer, Philippine Navy sa Zambales. Para sa inyong mga shoutout, i-comment lang po sa comment section ng ating Facebook page at YouTube channel ng Balitang Mandirigma. Bago matapos ang ating programa, nais din po nating ipabatid ang pakikiisa ng Philippine Marine Corps sa selebrasyon ng lahat ng nagsakripisyo at patuloy na naglilingkod sa bayan para sa ating kalayaan at soberanya. At yan ang mga balita ng inyong mga mandirigmang marino ngayong linggo. Inaanyayahan po namin kayo na bisitahin ang aming YouTube channel ng Balitang Mandirigma. I-subscribe, i-like at i-share ang Balitang Mandirigma. Muli ako si Second Lieutenant Francis Gonzalez, Philippine Navy Marines, sa ngalan ng karangalan, katungkulan at kabayanihan. Ito ang Balitang Mandirigma.